sipag lang, hayaan mo silang sa'yo'y humahadlang. Yo, what's up mga kabutingting? Yan, magandang umaga po sa ating lahat mga kabutingting at welcome back sa ating munting channel. Yan, mayroon ako ditong home service kahit ngayon ay araw ng Sabado. Ito ay stand fan na Hanabishi mga kabutingting at 18 inches. Yan ito ay stand fan na Hanabishi. So, try lang natin itong isaksak mga kabutingting. Yan, nakasaksak na. Pindutin lang natin sa number 1. Tapos, ilagay lang natin yung kamay dito sa likod. Walang ugong. Yan, wala. Number 3. Wala pa ring ugong, mga kabutingting. So, tanggalin lang natin yung saksakan. Yan, mayroon ako ditong napansin. Itong kanyang power cord ay mayroong mga electrical tape. So, yan ay ating titignan mamaya. At tatanggalin muna natin itong tornilyo sa likod para maibaba natin itong electric pan, dahil dito natin sa baba titirahin yan. Tanggalin lang natin yung tornilyo. At yan, kung bago kang napadpad dito sa aking munting channel mga kabutingting, baka pwedeng hilingin ko yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. Yan, so dito natin ito sa baba titirahin. Ayos ko lang yung aking tripod. Yan, bababa lang natin. So, titester lang natin mga kabutingting para makita nyo na ito talaga ay walang power or walang ugong nang ito'y aking isinaksak. Yan, pindutin ko lang sa number 1 dyan. Tapos yung dalawang test probe ay ilagay ko dito sa magkabilang terminal ng plug. Yan wala tayong nakukuhang continuity or wala tayong nakukuhang ohms value. So ibig sabihin ay wala nga talaga itong power. So ang susunod natin gagawin ay tatanggalin lang natin itong mga tornilyo sa switch box. Nang sa ganon ay tester muna natin yung power cord. At habang ito ay tinatanggal ko ang mga tornilyo mga kabutingting, yan, kumusta po kayo sa bakasyon sa Holy Week? Ngayon kasi ay araw ng Sabado, pero ako ngayon ay naghanap buhay na dahil kailangan nating maghanap buhay para mayroon tayong panggastos sa pang-araw-araw. Yan, patuloy lang tayong pagtanggal ng tornilyo dito sa switch box. Yan, tanggalin lang natin. Ay, mayroon pa palang isang hindi nakaluwag pa na tornilyo mga kabutingting. Ayan, tanggal na. Ayos ko lang yung aking kamera para makita nyo. Yoyoko ko muna. Tapos pagpagan lang natin dahil maraming alikabok. Ayan. Tapos ito yung power cord. Tapos ayos ko lang para makita nyo. Tapos yan, gagamit tayo ng digital tester at nakaset yan sa OL. Tapos kunin lang natin yung plug. Tapos yung isang test probe ilalagay lang natin dito. Tapos yan, itusok natin ito dito sa kabila. Yan, wala. Lipat natin dito sa isang linya sa switch. Yan, mayroon. Kung narinig nyo ay nagbabaser. So dito naman sa kabila, so itusok lang natin dito. Yan, mayroon din. Tapos tatandaan lang natin itong yung common na kulay white. Tapos tatakpan ko lang at hindi ko na ipapakita yung pagtakip. So ito na mga kabutingting, natakpan ko na. Sunod ay tatanggalin lang natin yung pangharap na screen. Tapos iikutin natin yung ilisi kung ito ba ay maganit or pre-well. Tapos aalugin na rin natin kung ito ba ay may alog. Ayan. Yan, aalugin lang natin. Yan, wala akong naramdaman na maalog. So ikutin lang natin. Yan, kung nakikita nyo ay napakalambot. Yan napakalambot ng ilisi. Pre-well na pre-well. So ibalik lang muna natin tong pangharap na screen dahil pag ako mga kabutingting ay hindi ako naglalagay ng thermal fuse basta maluwag yung kanyang ilisi at walang uga yung kanyang bushing ay nagbabypass ako. At sa bagong mapadpad dito sa aking munting channel, ako po ay hindi naglalagay ng thermal fuse. Nasa inyo po kung inyong gagayahin itong aking pamamaraan. Yan, tanggalin lang natin itong knob. Tutulak lang natin sa mahabang Phillips screw or maiksi, pwede rin. Sunod, tatanggalin lang natin itong tornilyo na ito. At yung kanina mga kabutingting, yung power cord, okay yun dahil nagbaser. Yan, tapos hugutin natin.
Yan. Napakadumi mga kabuting-ting. Malikabok. Parang nakaano ng semento. Pag nag-grinder parang ito yon, yung alikabok na ito. So pagpagan lang natin yan. Pag mga ganitong alikabok mga kabuting-ting, lalo na kung may gumagawa sa ating bahay na nag-grinder, dapat talaga ay lilinisan yung motor. Dahil isa ito sa mga dahilan na masisira ang bushing mo pag hindi siya lilinisan. Dapat ay lilinisan pagkatapos na maggawa ng bahay or lalagyan na siya ng langis dapat. So yan, tanggalin ko lang itong tornilyo sa kapasitor. Yan, baka pwedeng palike na rin itong video na ito mga kabuting-ting at pakishare na rin. Yan, napakatigas. Kuha lang tayo ng isa pang ito, Phillips screw na medyo mataba. Nako, ayaw pa rin mga kabuting-ting. Parang loose thread yung tornilyo. So ito ay ating sisilsilin ito mga kabuting-ting. At kailangan pag nagsilsil tayo, ingatan nyo lang yung flat screw na wag pumunta sa winding. Baka mamaya dumulas, pupunta sa winding, ay sigurado ang winding sa halip na maayos ay lalo pang masira. Kaya dandahanin lang. Tapos yan, gagamit tayo ng Phillips screw ulit pagka nasilsil mo na or kung gumalaw na yung tornilyo. Gagamit ka lang ng Phillips screw. Ayan. Ibalik ko lang ito doon para kitang-kita nyo yung gagawin. Ayan. So ito ay aking babalatan or puputulin. Ayan. Tapos ito ay tuyuip. So ititester din natin ito kung okay pa ba ang kapasitor nito. So babalatan lang natin ito. Ayan. Tapos lagay ko lang muna yan dyan. Tapos kuha ko ng tester. Tapos silik natin sa oil. Yan. Balatan lang natin itong dalawang linya na kakabit sa kapasitor para matester natin kung good pa ba ang motor nito. Ako kasi ay magbabypass pagka ganito ang sistema ng electric fan. Malambot siya pag ikutin tapos walang alog yung kanyang bushing. Yan. Tester muna natin ito. Yan, mayroon tayong nakukuhang 740 ohms. So good ang motor na ito. So ito naman kapasitor. Select lang natin sa capacitance. Yan, tester natin itong kapasitor kung ilang microfarad na lang. Yan, good pa itong kapasitor na ito mga kabuting-ting dahil 2 UA pa yung ating nakukuhang microfarad. So gagawin ko nito dahil sinabi ko na magbabypass ako. So ito yan, babalatan ko lang ito at hahanapin ko yung sinabi ko kanina na kulay puti. Yun yung nakakabit sa isang linya sa power cord. Yan, babalatan lang natin itong wire na ito. At nasa inyo mga kabuting-ting kung ito'y gagayahin nyo or hindi. Basta ito yung aking pamamaraan. Pero kung gusto nyo maglagay ng thermal fuse, pwede naman. At hindi ako naghahalongkat doon na palitan ang thermal fuse dahil pag nadisgrasya mo yung motor sa halip na maayos ay hindi na. So yan, gagamit lang ako dito ng wire. Tapos pupulupot ko lang ito. Yan yung aking iba-bypass doon sa isang linya sa kapasitor. So ako'y magpapainit muna ng hinang mga kabuting-ting. So stipot lang muna kayo dyan. At ihinang natin ito pagka mainit na yung soldering iron. Mainit na ito mga kabuting-ting. Yan, ito yung ating ihinang lang. Yan, nakahinang na. Tapos susukluban natin ng spaghetti ito. Yan, ito yung ating spaghetti na ilalagay. At kung wala naman kayong spaghetti katulad nito, pwede namang electrical tape lang. Tapos pasok natin ito dito. Yan, usob lang natin ito konti doon. Yan. Tapos kunin natin tong kapasitor. Pupulupot natin ito doon sa pinagputulan. Kahit hindi mo magkasunod-sunod ang kulay niyan ay okay lang. Tapos babalatan muna natin ito ng medyo mahaba-haba para hindi tayo mahirapan sa pagpulupot. Yan, pulupot lang natin ito. Yan, bali nahirapan ako dito sa pagpulupot mga kabuting-ting dahil napa-iksi ko yung putol. So gagawin lang natin ito ay hihinangin na lang natin ito. Tapos bago natin lagyan ng hinang ay lalagyan muna natin ito ng spaghetti. Yan. Pero kung mayroon kayong electrical tape, pwedeng electrical tape ang ilagay nyo.
Pero mas maganda talaga kung spaghetti or shrinkable tube. At kung wala naman ay pwede ring close-in wire connector. So dito ay lagyan lang natin ng soldering lead itong wire na ito. Yan, tapos itong isa din. Yan, tapos ito namang capacitor, lagyan din natin. Yan, tapos kabila. Yan. Tapos ihinang lang natin ito dito mga kabutingting. Sabi ko kanina, kahit magkabaliktaran or hindi mo may sunod sa kulay, walang problema yan. Ayun nga lang, maiksi ang wire nito mga kabutingting, kaya medyo mahirap ihinang. Ano? Ayan, dumikit rin. Tapos dito naman sa kabila. Yan, hinang lang natin. Ayan, nahinang din. Yan. Lagay ko muna yung aking soldering iron. So itong wire na ibinaypas ko mga kabutingting, yan, balatan lang natin yung dulo. Tapos saksak ko yung power cord. Yan. Tapos yung ikot dapat pa ganito. So hanapin lang natin yung paganyan ng ikot at itatap natin at pindutin ko muna sa number 1. So ayan, sakto yan mga kabutingting. Diyan natin itatap yan sa kulay gray. Dahil nakatalikod yung electric fan sa atin, so sakto ang ikot yan. Yan, pakaliwa ang ikot. Pero kung nakaharap sa atin yung electric fan, pwede yan sa pakanan. Tapos tanggalin muna natin itong kulay gray dahil lalagyan natin ng ibang ano yan, tube. Tapos isasama na rin natin yung ibinaypas natin. Yan, maganda-ganda ito dahil malaki ang butas. So yan. Tapos balatan lang natin ito ulit or puputulan natin dahil masyadong mahaba. Yan, putulan lang natin. Tapos balatan natin. Ito, kagwang. Putol. So balatan natin ulit. Yan, tapos ipagsama natin yan dyan sa kulay gray. Pulupot natin. Yan, tapos lagyan natin ng soldering lead. Konti na lang yung aking soldering lead mga kabutingting. Ayan, tapos itong kapasitor lagyan pa natin para hindi tayo mahirapan sa paghinang mamaya. Ayan. Ihinang na natin yung pinagsamang dalawang wire sa isang linya sa kapasitor kanina, tapos yung ating ibinaypas. Yan. Tapos tong spaghetti ilalagay lang natin dito. Yan. Kung wala kayong ganyan, pwedeng electrical tape. Ayan. Tapos tornilyo na natin itong kapasitor. Hindi tayo nagpalit ng kapasitor dahil good pa naman. So, pinaka problema lang ito ay thermal fuse. So yan yung aking pamamaraan, or ito yung aking pamamaraan para hindi na tayo magbabaklas at mabilis ang mas mabilis ang pag-bypass. So tinanggal ko yung tornilyo sa gearbox dahil lalangisan ko yan. Ayan, lalangisan natin. Dagdagan pa natin ng konti. Ayan. Tapos balik natin yung takip sa gearbox. Kung sa bagat tinanggal ko lang yon para malagyan ng langis yung shafting nya, yung pinakapuno ng shafting dun sa bushing. Tapos aalugin natin mamaya para yung langis ay papasok doon sa bushing. So tanggalin lang natin itong pangharap na screen. Ayan, tanggal din. Ayan, tapos tanggalin din natin inyong fan cap. Tapos itaob lang natin. Tapos yan, gaganyan-ganyanin lang natin yung kanyang shafting para yung langis na inilagay natin doon sa gear case ay papasok sa bushing at lalagyan din natin itong pangharap ng langis. Tapos pukpukin lang natin yung shafting para ma-align siya at lalong lalambot yung pag-ikot. Kung nakita nyo naman kanina ay napakalambot na. So pagpagan lang natin. Yan.
Kahit wag mo na siya baklasin ng buo para malagyan yung pinaka foam niya ng langis. Kahit hindi na. Ito naman ay bago pa mga kabutingting. Napakaganda pa ng electric pan na ito. Yan, balilinisan muna natin tong LC dahil napaka alikabok. O hindi naman masyadong alikabok pero pagpagan pa rin natin. Tapos balik na natin. Yan, tapos putin natin yan. Makikita nyo napakalambot. Tapos balik natin yung pan cap. Tapos pagpagan lang natin itong pangharap na screen. Ayan. Tapos dumi pa dito. Ayan, kabit natin ulit. Ayan, lagyan muna natin tong langis dahil matigas. Ayan, para lumambot-lambot siya. Ayan. Tapos taob natin. Tapos napakadumi. Yan, pagpagan ko muna. So ito na. Malinis na. Yan, tapos takip na natin. Lagyan natin ng tornilyo. Yan. Tapos lagay na natin tong knob. Tapos kabit na natin ito doon sa pinaka stand nya. Ayusin ko lang yung tripod para kita nyo. O yan. Tapos higpitan lang natin yung tornilyo. Yan. Ito mga kabutingting, itong tornilyo na ito, kahit wag nyo na masyadong higpitan. Yung saktong higpit lang. Pero ito naman kasi may butas. Pero sa iba walang butas yan, kaya wag mo na masyadong higpitan para hindi natutupi yung pinakatubo nya. Yan. Testing natin. Saksak na natin yung power cord. Ayan. Nakaikot na mga kabutingting dahil ayan ay naka number 1. Ikot ka agad. Lagay natin sa number 2. Yan. Yan, malakas ito mga kabutingting dahil good pa naman ang kapasitor. Yan, number 3. Okay na sir. Yan, kung nakita nyo, nag thumbs up na yung may-ari mga kabutingting. So yan, bali dito ko natapusin ang video natin mga kabutingting. At mayroon pa akong home service. Siguro ito yung aking gagawin na part 1. At mayroon pa tayong part 2. So yan, kung mayroon ka ditong natutunan mga kabutingting, baka pwedeng pa-like at paki-share na rin. At higit sa lahat, kung bago kang napadpad dito sa aking munting channel, baka pwedeng hilingin ko na rin yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. Sana panoorin nyo yung part 2.